Nang umimpis ang itim na mga mata ni Lucero na naging kulay pula na, nagkaroon ng tensyon sa pag-uusap na iyon. Dahil siguro sa ayaw ni Lucero ang mga salitang lumalabas sa mga bunganga ni Erlan. Dahil alam naman natin na ang mga salandig at dalagit ay nagkaroon na ngayon ng mas matibay na alyansa. Dahil na rin sa pagdudugtong ng kanilang pamilya sa kasal ni Isla at Kael at mga nakaraan na naging kaganapan. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Sa mga sandali ay kusa na nung tumayo si Senyor Lucero sa usapan na yun, na parang hindi na makapaghintay na umalis sina Erlan sa mansyon. Senyor Erlan, paano? Kailangan nyo nang umalis dahil alam mo naman ang mga negosyante o isang hasyendero ay abala sa mga gawain. Isa pa, kararating ko nga lang ng hasyenda kaya marami akong dapat tapusin pa na trabaho. Wika ni Lucero na sa makatuwid ay pinapalayas na si Senyor Erlan dahil ang totoo ay galit na ito at nagagawa niya lamang kontrolin ang kanyang emosyon o ang sarili nito. Masyado ka naman atang nag-aapura, Senyor Lucero. Baka gusto mong samahan ka na namin na hanapin ng mga libro para maibigay ko na rin ang ilang impormasyon na kailangan pa. Sagot ni Erlan na nooy tumayo naman kasama ang isang lalaki na pumasok sa loob ng mansyon. Wag na, senyor. Hindi mo ata naiintindihan ang ibig kong sabihin. Kung sa bagay, wala ka namang pinapamahalaan na asyenda ngayon. Kaya paano mo nga naman maiintindihan ang sitwasyon ko? Wika ni Lucero na hindi man halata pero may halong pang-iinsulto na. Kasi sa sinabi niyang yun ay para niya nang sinampal si Erlan sa katotohanan na wala naman siya sa kapangyarihan ng 6 na pamilya. Ni wala nga siyang lupain na pinanghahawakan Kaya't sino nga ba naman siya para pag-aksayan pa ni Lucero ng oras na kung tutuusin ay isa lamang siyang rebelding pamilya ng lumantao. Senyor Lucero, masyado atang matalas ang pananalita mo. Hindi naman naaangkop ata na ganyanin mo kami bilang iyong panauhin. Na parang nagiging malabo na ang magiging maayos sana na usapan. Sasalitain ko kung ano ang gusto ko, Senyor Erlan, dahil nandito ako sa sarili kong pamamahay. At kahit kailan ay wag na wag mong kwestiyon ang lumalabas sa aking bibig. Makakaalis na kayo. Mainit na ang tensyon sa pagitan ni Senyor Erlan at Senyor Lucero. Nang sumingit naman sa usapan ang isang lalaki na kasama ni Erlan. Mawalang galang na, mga senyor. At Senyor Lucero, hindi naman siguro naaangkop na ganyanin mo na lang kami. Alam niyo po, kaya kami nandito ngayon ay para rin kay Senyorita Matilda. Dahil kami rin lang naman ang tumulong sa kanya. At kung aalis na nga kami, kailangan siguro ay isama na namin siya para may pangasawa na lang siya sa aming pamilya bilang pagtanaw ng utang na loob niya sa amin. Hindi ba, senyor? Napalingon noon si Senyor Lucero kay Matilda at tanong nito ng, totoo ba yon, Matilda? Oo, Senyor Lucero. At inaamin ko naman, Senyor Erlan, na utang ko ang buhay ko kung bakit nakaligtas ako nung gabing iyon nang dahil sa tulong niyo. Pero hindi na ako pwedeng sumama sa inyo dahil nakatakda na akong ikasal kay Senyor Lucero. Tugon ni Matilda. At sa sandali na yon ay sumingit na agad sa usapan si Lucero. Narinig niyo naman siguro ang sinabi ni Senyorita. Mahirap naman kung pipilitin natin ang isang babae, hindi ba? Salita ni Senyor Lucero ng maalumanay pa rin. Ngunit, hindi naman pwede yon, Senyor Matilda. Kukunin ka na namin ngayon
Dahil kami ang nagligtas ng iyong buhay. At bilang isang babae, sarili mo lang ang pwede mong pambayad dito. Kasama kasi niyo. Sinapak ni Lucero yung nagsasalitang lumantao at nanalsik yun papalabas ng malaking pintuan ng mansyon ng mga salandiga. Nang nagulat ang lahat na nasa labas na mga lumantao na naghihintay kina Senyor Erlana dahil ang sumunod dito ay sipa pa ni Lucero kay Senyor Erlana habang nakahandusay na yon sa sahig sa harap ng malaking pintuan ng mga salandig. Gumulong ito pababa ng ilang hakbang lang naman sa hagdana bago nito maabot ang lupa. Kung nandito kayo para kunin si Senyorita Matilda, maling pintuan o bakuran ang pinasok nyo. Umalis na kayo, mga gusgusing lumantao, mga walang titulo, bago ko pa sumuni ng buong angkan ko ng mga gabunan. Babala ni Senyor Lucero na maalumanay pa rin ang boses, ngunit ramdam mo ang galit nito sa pagpupumilit ng mga lumantao na kunin si Matilda sa pamamahay nito. Tara na! Wika ni Erlana sa pagtayo nito mula sa lupa na dumudugo na ang bibig, at yung isang kasama nito ay inalalayan pa ng iba sa pagtayo dahil sa mukhang napuruhan yun sa ginawa ni Senyor Lucero. Tahimik lang naman noon si Matilda na nasa likod na ni Senyor Lucero. Ramdam niya kasi ang galit ni Senyor Lucero kaya nanahimik na lang siya. Tandaan mo ang araw na to, Senyor Lucero. Dito pa lang mag-uumpisa ang lahat. Tataob din ang mga salandig sa amin. Hindi ako natatakot sa'yo, rebeldeng lumantao. Kahit dalhin mo pa ang buong angkan mo dito. Sagot naman ni Lucero. Sumakay na noon ang mga lumantao sa kani-kanilang kabayo. Tara na! Alis na tayo! Wika ni Erlana, sabay patakbo nito ng kabayo. Sunod ang iba pang tauhan nito. Maghintay ka! Maghintay ka, Senyor Lucero. Malapit na ang aming pagbangon. Bulong pa ni Erlan sa sarili habang nangangabayo na ang mga ito. Sa pag-alis naman ng mga lumantao sa lugar ng mga salandig ay ang siya namang, Bakit? Bakit di mo sinabi sa akin, Senyorita, na ang mga lumantao pala na yun ang tumulong sa'yo sa iyong pagtakas sa tiyo mo? Sa tingin ko kasi hindi naman na yun importante, Senyor. At parang nakita ko naman na mabuti ang hangad nila at dalisay ang kanilang pagtulong sa akin. Sige, kalimutan mo na yon. Pero tandaan mo, Senyorita, oo nga't may salitang dalisay, pero naaangkop lang yon sa mga taong pinapaniwalaan ito. Dahil ang lahat ng bagay, aksyon o gawa sa mundong ito ay may katapat na presyo o kapalit. Wika ni Lucero sabay lakad na nito at iniwan si Senyora Matilda ng, ano pang ginagawa mo dyan, Senyorita? Halika na. Meron pa tayong pag-uusapan tungkol sa mga libro. Sige, Senyor Lucero. Tugon ni Matilda sabay sunod na kay Senyor Lucero. Matapos ang mga kaganapang yun, ay unti-unti na ngang nalalaman din ni Senyor Lucero ang tunay na interes ng mga lumantao, yung mga nasa labas na lumantao. Samantala ay sa lugar ulit tayo ng mga dalagit. At habang lumilipas ang araw, sa paghahanda nila sa naturang pagpupulong, pinupuspos naman na noon ng magkakapatid na palakasin ang resistensya ni Kael o ang katatagan ng pisikal na katawan nito.
sapagkat nakita nilang kahit hindi na pala abutin ni Kael ang 5 taon na pag-iinsayo, ay kaya naman nito at mabilis pa itong matuto sa pisikalan na kumbate. At dahil na rin yun siguro sa sanay na siya sa pakikipagsuntukan sa kanilang bayan ng Talisay. Sa pag-iinsayo ni Kael ay sa katahimikan ng araw ng Biyernes sa asyenda ng mga dalagit. Maligayang pagdating, Senyor Erasmo Lamak. Don Isidro Salvacion. Pagbate ng mga tagapagsilbi ng mga dalagit sa paisa-isang pagdating ng 6 na lider ng pamilya. Hanggang sa humapon na nga ng araw na yun, ay dumating na nga ang 5 membro ng 6 na pamilya. Don Basil para sa mga lumantao, Senyor Lucero Salandig, Don Alejandro Del Fiero, Erasmo Lamak, at Don Isidro Salvacion, at ang lugar kung saan magaganap ang pagpupulong sa Casagrande ni Senyor Amadorino Dalagit. Dapit hapon na nung sinimulan nila ang pagpupulong, sapagkat mas huling dumating ang iba sa layo ng kanilang paglalakbay gamit ang kanilang karwahe. At sa pag-upo ng 6 na representante o lider ng bawat pamilya sa mga upuan, kung saan nakaharap sila sa isang malaking papabilog na mesa sa loob ng Casagrande, ay inumpisa na nga nila ang pag-uusap na may kanya-kanyang kasama sa kanilang likuran na membro rin ng bawat pamilya. Natutuwa ako at muli tayong nagkita-kita ng kumpleto. Mga kapwa ko magbubukid o magsasaka ng tubuhan. Siguro ay alam nyo na rin ang dapat nating pag-usapan. Sa mensaheng na ihatid sa inyo, kalakip ang isang liham. Pagbubukas ng usapan ni Senyor Amador sa kanilang tatalakaying problema o solusyon. Senyor Amador, nagagalak kaming malaman na katiwasayan na ng 6 na pamilya ang ating pag-uusapan. Salita ni Don Del Fiero. Hindi naman sana ako pupunta dito Kung hindi ko lang sana gustong makitang muli si Isla. Uwi ka naman ni Senyor Erasmo. Sabay tingin niya pa kay Isla na nooy katabi naman si Kael sa likod ni Senyor Amador. Senyor Erasmo, hindi mo pa ba naisasantabi ang sariling interes mo sa kapatid ko? Marami pang mga dalaga dyan na pwede mo namang mapangasawa. Sa tingin ko ay dapat mo nang isantabi ang iyong nararamdaman o emosyon at unahing isipin dapat ang katiwasayan ng bawat pamilya sa mga susunod pa na taon ng ating buhay. Hoy, Senyor Lucero, huwag mo akong pangaralan. Kala mo siguro ay nakakalimutan ko na ang ginawa mo sa akin. Tugon naman ni Erasmo na napatayo pa sa kanyang upuan. Nag-uumpisa pa lang ang usapan ay may mainit na ang ulo. Pinapayuhan lang kita, Senyor Erasmo, dahil hindi ka naman masyadong pangit para maging desperado sa paghahanap ng iyong makakapareha. Ano? Iniinsulto mo ba ang itsura ko? Tugon ulit ni Senyor Erasmo. Nang sumingit naman si Senyor Amador sa bangayan ng dalawa ng pag-uusap. Senyor Erasmo, nabasa mo ba ang buong liham ng paanyaya? Gusto kong ipaalala sa iyo o sa inyong lahat na nandito kayo sa Casagrande, ang lugar namin, at ang nasa liham ay pag may nangyaring gulo dito na inumpisahan ng isang pamilya, ay magiging kalaban mo na ang 5. Kaya umupo ka na, Senyor Erasmo, at isantabi mo ang iyong personal na interes o ang emosyon, at pag-usapan natin ang kinabukasan ng ating samahan.
dahil hindi dapat tayo naglalaban-laban. Tandaan nyo na binuo ang 6 na pamilya sa proteksyon ng 6 na maestro dati pa para manatili tayong magkakasama hanggang uli. Sita ni Senyor Amador kay Erasmo. Doon ay kumalma naman si Erasmo. Kasabay ng pag-upo nito ay taas nito ng kamay niya sa kanyang likuran. At may nag-abot ng isang librong luma ang takip sa kanyang likuran na kasama nito. Sabay lapag nito ng bahagyang pagtapon sa mesa. Hindi ko naman alam kung yan nga ang makakalutas ng mga problema natin. Pero sa totoo lang, ay wala naman akong pakialam sa libro na yan. Dahil hindi ko naman maintindihan ang mga nakasulat dyan. Kaya kunin nyo na, kung yan lang ang kailangan nyo sa akin. Wika ni Erasmo sa paglapag nito ng isang libro. Tinignan naman yon ng maigi ni Lucero. At halos katulad din lang ngayon ng 2 libro na hawak niya sa pagpupulong. Oo, dala rin ni Lucero ang 2 aklat. Ngunit hindi pa niya ito inilalabas sapagkat may pag-aalangan ito dahil sa nabasa niya nga makalumang liham ng kanyang ama. Ayun naman pala, Wika naman ni Don Alejandro, sabay lapag naman nito ng isa pang libro. Nakamukha din ng libro na nailapag sa mesa. Ha, totoo nga. May libro ang bawat pamilya. Pero pasensya na. Dahil wala naman akong hawak na ganyan. Wika naman ni Don Basil Lumantao. Ako rin ay wala akong may aambag tungkol dyan. Dahil di ko rin alam kung asan ang libreta na dati ay hawak ni Vicente. Singit na salita naman ni Don Isidro Salvacion. Huwag kayong mag-alala mga kumpadre. Kumpadre Isidro, nahanap na namin ito. Wika naman ni Senyor Silvino na malapit din lang sa tabi ng upuan ni Amador. Ngunit hindi na niya naidetalye kung paano niya nakuha ang mga libro. Siyempre. Oh, mabuti kung ganon. Hindi ko na kailangan pang hanapin pala ito. Wika ni Isidro. Ngunit sa mga oras na yon ay binibilang na ni Lucero ang bawat libro. Diba, sabi nga ni Irlan, ay 6 lang ito. Klaruhin natin ang bilang ng librong alam nating meron na ngayon, mga kabagis. 2 na ang nakalapag sa mesa, kay Erasmo at kay Don Delfiero. Sa mga lumantao ay hawak na ito ni Silvino, na ibinigay nga daw ni Irlan. Tapos ay hawak pa nito yung isang maliit at yung libro pa nila ng panalangin. Ibig sabihin, 3 ang nakay Silvino at 2 naman ang nakay Lucero. 5 na agad yun kung pagtitipunin nila ni Senyor Silvino. May 2 pa nga sa mesa, hindi ba? Kaya napakunot noon ng noo si Lucero. Kasi bakit? Bakit 7? 7 na ang naging bilang ng libro. Hindi ba nga 6 lang ang pinag-uusapan natin dito? Senyor Lucero, yung sayo, hawak mo na ba? Tanong noon ni Silvino kay Lucero. Kaya doon ay, Pimentel? Pimentel! Wika nito. Sabay ng paglapit ng katiwala ni Lucero sa pagpupulong at abot nito ng isang kahon kay Lucero. Dahil dito ay nakapagdesisyon na si Lucero na gusto din niyang malaman kung ano nga ang mangyayari kapag ka nakumpleto na ang libro na ngayon ay 7 na nga. At sa pagbukas ni Lucero ng sisidlang kahon ay inilabas nito ang 2 libro, ang Ruinaria at ang Abismalis. Doon ay napanganga at napakunot ng noo si Amador at Silvino dahil nabibilang na rin nila ang libro sa paglapag ni Lucero ng 2 libro sa mesa. Kuya, sa tingin ko ay ikaw na ang may alam neto. Salita ni Amador, sabay tayo nito. At paglapit naman ni Silvino sa mesa sa upuan ni Amador. Ngayon ay
hindi ko na nasisigurado ang impormasyon na nalalaman natin. Pero nandito na tayong lahat, kaya kailangan na natin itong isagawa. Salita ni Silvino. Sabay lapag naman ito ng 3 libro na hawak niya, kasama ang puting libro ng mga dalagit. At sa paglapag ni Silvino ng 3 libro, sa ilang segundo, ay umalimpuyo na ang mainit na hangin mula sa mga bintana ng mga dalagit na parang pagbabadya ng ulan sa labas. Ngayon ay akala natin ay 6 na libro lang ang meron. Pero kahit pa naging 7 ang bilang dito, ay kailangan na nating gawin ang dapat na gawin. Senyor Lucero, tango ni Silvino sa pagtawag niya kay Senyor Lucero, kasabay ng Senyorita! Senyorita Matilda! Tawag ni Senyor Lucero. At tumabi naman ang mga dalagit at mga salandig sa paglapit ni Senyora Matilda. Napakunot pa ng noonon si Don Isidro dahil alam naman natin ang alitan ng magtiyo na ito. Ngunit walang magagawa si Don Isidro sa ngayon sa kanya dahil nasa pagpupulong nga sila. At tiyak na ipagtatanggol din naman siya ni Lucero. Oras na kinanti siya dito ng tiyo niya. Kaya't sa paglapit ni Senyora Matilda sa mesa, ay nagtanguan pa sila ni Lucero. At sabi ni Lucero mas maganda siguro kung tumayo ang lahat at lumayo sa mesa dahil sa hindi pa natin alam ang mahikang mangyayari sa gagawin nating ito. Bilin ni Lucero sa lahat. Kaya naman tumayo ang lahat ng mga senyor at dona upang makalayo ng bahagya sa mesa. Pagkatapos nito ay tinanggal na ni Matilda ang guwantes nito sa kaliwa niyang kamay. At nakita na ng lahat na nasa pagpupulong ang sinumpang kamay nito. Napanganga ang lahat ng di nakakaalam noon. Ngunit sa mga lahi ng aswang na pamilya ay parang wala lang naman yun nang makita nila. Kasabay pa noon ang pagtabi ni Lucero kay Matilda at bulong niya "Huwag kang mag-alala. Pag makikita kong hindi mo ito kakayanin, gagawin ko ang lahat. Mailayo ka lamang sa mga libro." Tumangulang naman noon si Matilda, kasabay ng pagtaas nito ng kanyang kaliwang kamay sa tapat mismo ng mesa kung saan nakalapag ang mga libro ng pag-alimpuyong muli ng malakas na hangin mula sa mga bintana na nagbukas at sa malalaking pintuan ng Casa Grande. Ramdam noon ng lahat ang gimbal o bigat ng hangin na yun. Gumalaw noon ang 6 lang na libro. Naiwan sa mesa ang libro ng mga dalagit na hindi gumagalaw. Nang biglang umangat nga ang 6 na libro na nakapatayo mula sa mesa. Pagkatapos ay nagpaikot-ikot ang mga yon sa harap ng kamay ni Senyora Matilda. Na parang inaayos ng mga libro mismo ang pagkakahilera nila. At nang matapos ang pag-ikot-ikot ng mga ito, humilera noon ang mga libro sa harap ng palad na nakabukas ni Matilda. Sunod noon ang pagbukas pa ng 6 na libro sa kanilang mga unang pahina. At nang makita yun ni Amador at Silvino kasama ang mga kapatid nila at ang iba pang nasa pagpupulong, binasa nila ang unang pahina nito dahil bawat isa doon ay may tag-isa lamang na salita na nakalagay. Una ay ang maliit na libreta ng mga salbasyon at ang nakasulat doon ay Invisium. Sunod dito ay ang Ruinaria. Tapos ay ang Abismalis.
At ang sunod na 3 ay Hacordium, Excelius at Luminaria. Alright, yun mga kabagis ko. Nabitin ba? Abangan na lang natin ang susunod na kabanata syempre. Sa susunod na upload na lang tayo mag-shoutout. Baka sa part 24 mga kabagis o part 25 mabibigla na natin yung mga revelasyon pa. So iiwan ko muna ang part 23 sa inyo. Salamat sa suportang tunay.